Hello, Libra. Salamat sa pagbisita at salamat sa pagbabalik kung hindi po ito ang inyong first time. Ito po ang ating Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Libra para sa Disyembre. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring ito ay sa isang card lamang, mensahe mula sa isang card o mensahe mula sa oracle card na sa dulo. Oh, anong hinihintay? Libra. Treachery, hala. Ingat ka na merong manloloko sa paligid mo. Merong offer siguro sa'yo na it's an offer you can't resist, pero hindi ka, parang deep inside of you, hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Ka-clarify natin yan mamaya, yung mga cards na lalabas dito, pero meron offer siguro na hindi mo kinagat kasi alam mo na manggagancho yung tao na yun. Pwede din na meron kang hinihintay. Meron kang parang in limbo ngayon si Libre, pero at peace ka naman sa kung nasaan ka ngayon. Kung halimbawa, it's a period of no action, it's a period of pahinga, it's a period of downtime mo ngayon, medyo okay ka pa na nandyan ka sa ngayon. Knight of Wands, baka itong tao na to na manggagancho ay sobrang boka, magaling mag-sales talk, magaling mag persuade, magaling mag smooth talk, at maaaring malakas ang mga enerhiya ng mga smooth talkers, if not mambubudol sa paligid mo ngayon. Pero ikaw to, hindi ka gumagalaw eh, andiyan ka lang, open ka sa mga offers, pero hindi, not necessarily magte-take ka ng action. Upside down. Kung nasaan ka ngayon ay isang bagay na hindi siya yung usually kung nasaan ka. Upside down nga eh. Iba yung ginagawa mo sa ngayon ay hindi siya yung typical na ginagawa mo. Pwedeng hindi mo rin inaasahan na nandyan ka. Pero yung energy na napipick up ko sa kanya, nag-e-enjoy ka sa upside down mode na yan. How does that upside down look like? Pwede na dati ay serial entrepreneur ka, pero ngayon nagpahinga ka for being a serial entrepreneur. Isa na lang, focus ka sa isang business. Pwede din na dati ay, yun nga, business owner ka, pero ngayon, parang gusto mo mag-corporate. Dating freelancer ka, pero ngayon gusto mo mag-corporate. Yung ganun. Maaaring may offer sa'yo ng isang tao. Pwede ding, I don't feel like cup of love to. I don't think na romantic offer to. Pero tingin ko offer siya of a creative project. Kasi Knight of Wands siya. May mabilis. Kung tatanggapin mo itong offer na ito, ay mabilis ang mga pangyayari. Pwede din na nagmamadali itong taong to. O pwede din na it's a gig. A creative gig. Yun nga lang ha, gitna nun, Seven of Swords, merong hindi ko alam kung sinasadya niya man loko o sadyang lang siya talaga, mapanglamang. Facts to eh, pero coyote yata yan eh. Anyway, alam niyo yung si Roadrunner tsaka si Coyote. Di ba mapanlinlang si Coyote doon? Laging Coyote yung ginagamit sa Seven of Swords. Treachery. Some people do not show you who they truly are. Hindi nila, tinatago nila yung mga, ill intentions. Syempre, ba't nila sasabihin, di ba? Pero, so far, ito yung pinakamalakas na energy. Major arcana to, pero mas malakas to. So, maaaring pushy yung tao na yan. Merong nangungulit sa'yo. Merong maboka, smooth talker na ayaw kang tantanan for an offer. Message kasi yan eh, Knight. It's a message. Message na may kinalaman sa passion project, creative endeavor, some project. Creativity, tapping into your creativity. I don't feel like nakakagat kay kasi
At peace ka pa nga kung nasaan ka ngayon. Yung hanged man na yan, I don't feel like it's an offer na, I mean, on paper, it's an offer that you can't resist. Pero I don't feel like irresistible siya so far. Pwede din na yung tao na yan ay ipipilit niya na mapapayag ka. Gagawa siya ng paraan para mapapayag ka. Being frugal, tipid mode. Frugality, maaaring yan ang basis ng iyong decision moving forward. Pwede na kinukulit ka ng isang tao tong mag-invest, tapos risk averse ka or nagdadalawang isip ka, ayaw mo galawin yung pera mo. Pinanghahawakan mong mabuti ang iyong resources, ang iyong kayamanan. Not necessarily pera ha, pwede din na ang iniingatan mong mabuti o parang nagiging possessive, hindi possessive eh. Pinanghahawakan mo, may tight grip ka sa isang bagay na ikaw lang ang meron, sa isang kayamanan mo. So, not necessarily kayamanan as in pera yun kasi I don't feel like itong taong to mag-o-offer sa'yo tapos mahirap siya, pwede ba yun? Pero pwede din, gusto niya mag-invest ka, siguro co-founder, co-investor ang offer niya sa'yo, pero ikaw tong ayaw, parang tight nga yung grip mo dun sa, parang ayoko nga, o kaya pag-isipan ko na mag-invest dyan sa pinagsasabi mo, parang I don't trust you, ganon. Pero hindi mo syempre sinabi yun sa kanya kasi pwedeng kaibigan mo yung tao na yun. Kilala mo siya. O, may emperor pa. Hindi ko alam kung sino to. Pwedeng ibang tao to. Pero may enerhiya ng isang authoritative figure. At maaaring itong taong to yung nangungulit sa'yo at pinipress niya na gumawa. Siya yung nami-measure. Nami-measure siya pero hindi ka naman na masyadong nape-pressure. Pwede din kasing nature niya yun na ma-pressure. Ganun siya talaga sa buhay mo, ma-pressure. Pwedeng tatay mo yan, pwedeng aris sa paligid mo, at malakas ang impluwensya niya para sa'yo. Pero sa ngayon, wala pa ako nakikitang card na i-reconsider mo yung offer. Pwede din na oo, pero kasi para lumabas yung Four of Pentacles na reverse, may tight grip ka nga dun sa kung ano yung meron kay. Hindi ko alam kung parang may tight grip ka kasi natatakot ka na baka kunin nila yun sa'yo. O pwede din na may tight grip ka kasi once na i-entertain mo sila, parang hindi ka na makakatanggi. Hindi ka na makakaano. So, ngayon pa lang na sumusundot pa lang sila ng mensahe sa'yo, dun mo tinatry na magkaroon ng tight grip o parang pinoprotektahan yung isang bagay na may chance na kunin nila sa'yo. Oh, bakit may Nine of Swords dito under the Hanged Man? 'Di ba sabi ko kanina parang chill ka lang, naka-relax ka lang, wala ka pang sigurong ginagawa or nakapahinga mode ka. Pero with the Nine of Swords right there, maaaring hindi ka na makatulog. Hindi ko alam kung ba't hindi ka makatulog. Siguro ayaw mo yung alam mo yung energy ng waiting. Yung energy ng parang static lang, walang ganap, hindi ka sanay na walang ganap sa buhay mo. Or steady lang, alam mo yun, may ibang tao na ayaw ng steady lang, gusto action-packed yung buhay nila. So, maaaring ganun, maaaring dun ka nang gagaling. Teka lang dumidilim na yun. Lagyan natin ng ilaw. Kasi mawawala na yung mawala na yung araw. So, maaaring yung iba sa inyo, hindi masyadong sold. Hindi ba masyadong sold dun sa idea ng tao na ito. Pero at the same time, ayaw mo din naman na magmadali sa pagdedesisyon. Siguro hindi ka sanay na na steady lang. So parang ngayon napapaisip ka, shit, ano nang gagawin ko, yung ganun. Bakit ang tagal ko naghihintay, limbo, walang kasiguraduhan ang bukas, at yun ang nakakapagpapagabag kay Libra sa ngayon. Uy, Three of Cups. Alam mo, yung iba sa inyo, maaaring third party ito. Maaaring niloko kayo or niloloko kayo ng partner nyo. Siguro din dahil sobrang steady lang ng relationship nyo, hindi ka mapalagay, merong niggling feeling, merong kutob na hindi mo ma-explain.
At pero ayaw mo namang, you don't want to bring yourself in a situation na may madidiscover ka. Halimbawa, may kutob ka na, punta ka sa, o kaya may tip sa'yo yung mga kaibigan mo, punta ka sa ganitong lugar, nandito si ano, may kasamang ano, ayaw mong, parang, ayaw mong ma-involve, ayaw mong i-involve yung sarili mo kasi baka meron kang may unearth ka, may makita ka, may matagpuan ka na isang bagay na hindi ka handa na makita. Pwedeng ganun. Pwede din na following yung narrative kanina nung makulit mong, ewan ko, ex-colleague, friend na nag-o-offer ng isang project, pwede din na project siya na related lang sa profession mo, pero hindi siya totally yung profession mo. Halimbawa, ano ka, bawa host ka dati. So, inimbitahan ka, no, medyo aligned lang dun, pero hindi siya fully hosting. Ini-invite ka na niya ngayon na mag-invest into an events management company. Yung ganun. Not necessarily yun yung case nyo, ha. Example ko lang yun. So, kunin nyo lang kung ano yung makaka-relate kayo. So, kung doon naman tayo sa narrative ng person na nanloko sa inyo, kung romantic relationship na nanloko sa inyo, pwedeng yung ex nyo bumabalik, tapos nangungulit sa inyo. Halimbawa, nagpaparamdam siya na, uy, meron akong project ba gusto mo, pero ang totoo gusto ko lang niyang makita. Yung ganyan. Pero ikaw mukhang matibay ang iyong paninindigan na, hindi, yung tight grip na sinasabi ko kanina, hindi, dito lang ako, hindi ako pupunta sa ganyan, hindi ko gagawin yan, pag-iisipan ko muna. May resistance sa'yo, pero maganda yung idudulot sa'yo ng resistance na yun. Kasi resistance in a sense na marunong ka mag-set ng boundaries. Nagsiset ka ng boundaries sa mga tao na, ewan ko kung anong may masasamang balak na tao. Maaari din na hindi ka pa fully dun sa kung love situation ito, hindi ka pa fully move on kay ex. I mean, meron pa rin siya, may soft spot pa rin sa puso mo pagdating sa taong to. And napukaw niya yung attention mo kasi nga, yun nga, may soft spot ka pa para sa kanya. At ewan ko, parang ano pa to eh, hindi ka matahimik dahil sa kinukulit ka. Alam mo yun, nararattle ka kasi gusto mong manahimik pero hindi ka matahimik. Hindi ka pinapatahimik. Ayaw kang patahimikin. Okay ka na eh. Yan o. Tapos biglang, siguro push and pull siya between quiet mode, being with yourself, enjoying your time with yourself, tapos biglang may mga mangungulit on the side ng mga tao, ewan ko pressure sa'yo, mag-o-offer sa'yo ng something na a-agit ka. Minsan na-agit ka, pero parang okay pa ako sa ngayon, pero wag nyo naman akong agitin. Sorry sa ingay. Parang tantanan nyo ako, leave me alone. Pero na-appreciate mo din naman na nag-reach out sila sa'yo kasi nakapahinga mode ka nga or marami ka, open ka sa mga kung anong bagay na bago. Pero hindi lang sa ngayon. Pwede nyo akong kulutin pero hindi sa ngayon. Two of Swords, nahihirapang magdesisyon. Na stalemate ka na, dai. Hindi ka na makapag-desisyon. Stuck in making a decision. Pwede din na nasa dead end ka na. So, kung ano man itong pinipressure nila sa'yo na, alam mo yung parang kinuwelyuhan ka tas inano ka sa pader, na binalibag ka sa pader, hindi ka na makagalaw. Wala, parang defenseless, helpless, pwedeng ganun. Helpless ka na kaya parang lalong hindi ka makapag-desisyon kasi parang na-corner ka na, yung ganun. Na-corner ka na ng mga taong to. Nakapasok ka na ulit dun sa mundo ni X, tapos hindi ka na makapag-desisyon.
while magaling ka mag-set ng boundaries, nahihirapan ka pa rin kasi na-adjust ka pa rin kasi hindi ka nila tatantanan kahit malinaw na parang wag niyo muna akong guluhin sa ngayon. Hindi sa hindi ka makatulog or hindi analysis paralysis ang na-experience mo, hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa kanila per se. Hindi dahil parang sobrang galing nila ma-pressure, hindi yun, eh. Pero kasi mas napapraning or nahihirapang mag-isip or na nag-o-overthink ka, on your head ka sa sitwasyon na 'to simply because nararatel yung peace mo, nararatel yung katahimikan mo, nararatel yung time mo alone. So, hindi dahil malakas sila ma-pressure kasi sanay ka naman na or alam mo na gano'n sila talaga, pero parang tantanan niyo ako, gano'n. Gusto mo munang tantanan ka ng mga tao kasi maaaring naghi-heal ka pa kung breakup nga yung naging dahilan ng iyong pagpapahinga o puwede din nag-iipon ka pa para sa iyong next na endeavor o puwede din na gusto mong ikaw ang gagawa ng aksyon para, magsimula ng isang proyekto. Deep inside pala, gusto mo din yung project na yun pero, hindi mo hindi mo kinakagat kasi sa kanya galing, sa taong yan galing, whoever that person is, mabukang tao. Kasi sa kanya galing. Siguro kung yung project na yun galing sa tao na bet mo, not necessarily bet as in romantically, bet as in gusto mong katrabaho. Kung galing siguro dun baka tinanggap mo pa. So, hindi mo na-appreciate ang presensya ng pwedeng aristo o pwede din na basta authoritative figure, pwedeng boss, pwedeng father mo na hindi kayo okay, hindi kayo cool sa isa't isa, pwede din na dati mong boss, hindi mo na-appreciate yung presensya niya at pagpaparamdam niya sa ngayon kasi happy ka pa na happy ka pa na yun lang, chill lang, chill lang. So, pwede din na you don't fully trust this person. So, parang tantanan niyo ako. Ganun ang peg ni Libra towards the end of the year. Gusto ko dalawa. Here's your do-over, failure is a chimera. Kung halimbawa man merong kinakailangang pagdesisyonan, huwag kang matakot na magdudulot ito ng failure kasi kasama yun sa proseso. Listen to the little creature in your belly. Kung ano ang sinasabi ng kutob mo, what your gut feel is telling you is what you really have to do. So, yun lang ang mensahe niyang cards na yan at iwan ko na yun dun. Salamat Libra sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit next time. Typical spills, like, share, and subscribe and see you soon. Bye-bye!